Amen. All right, shall we all stand, please, and let us turn our Bibles in a very familiar passages in the book of Acts. The book of Acts, chapter 2, we'll begin reading from verse number 41. But later, I'm going to tell you the context, and then I'll give you the message. Maganda ho na nauunawaan po natin yung konteksto at nauunawaan po para maunawaan po natin yung mensahe. Alright? Acts chapter 2, bagamat familiar ang passage na ito, but I want you to see something different here. I want you to see something that will bless you and the reason why a lot of people are turning their back on God. Okay? Na makikita po natin yan dito, mga kapatid. Are you ready? Chapter 2, beginning from verse number 41. Then they that gladly received his word were baptized. Okay? If you have your pen, if you have your marker, mark the words, gladly received. Okay? Meron kayong mga markers? Sabi ko sa inyo, pag ako nagtuturo, dapat may markers kayo. Okay? Para pagka nagbasa kayo uli, mababalikan nyo na. The second one is, we're baptized. Okay? Are you following me? All right. And the same day there were added unto them about 3,000 souls. And they continued steadfastly. All right? Mark the word, continued steadfastly. And the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Okay? Now in verse number 46, halos inulit lamang po yan sa verse number 42. You see? What you can see in verse number 46 is the same thing that you can see in verse number 42. You see? Mamay explain ko po yan, mga kapatid. Okay? Let's bow our heads for prayer. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Salamat sa mga testimonies na narinig po namin ngayon. Thank you for the blessings that they have received from you, from your words, and from your faithfulness, O God. Thou art faithful and good to us, O God. And thank you for the opportunity to be here, the privilege to hear your word. And thank you for being us here tonight. Bless this message, O God, as I bring this to your people, and as they listen to it, please open the minds and the hearts of your people and save the unsaved and baptize the converts. In Jesus' name I pray. Amen. All right. Thank you. You may be seated in the presence of our God. Alam niyo, mga kapatid, matagal na po natin na pinag-uusapan itong Acts chapter 2. Every time na nandoon po ako sa Ramos, sa ating mission, ang lagi kong pinag-aaralan na mensahe ay mga mensahe na yung kung paano, yung para sa mga beginners. But you know, sometimes, as I study the messages for the beginners, I believe the Holy Spirit is working with me and working in me, that I realize that you also need the message that I'm preparing for the beginners. Anybody listen to me?
alam nyo, minsan, nakakaligtaan natin po yung mga bagay na yan. Of course, maraming mga nandito, mga kapatid, na matatagal na kayo rito sa church. You need another message, you know. But I think we must have time also to review. I-view natin uli. Review. Okay? The message or the messages that inspired us and brought us into our present condition today. Di po ba? Kasi mahalaga po yan, mga kapatid. Dapat ma-realize natin, paano tayo nakarating sa ganitong klaseng condition? Paano tayo nakarating sa ating position ngayon? Paano tayo nakarating sa mga kalagayan na natin ngayon? Ano man ang kalagayan mo ngayon, you always need to go back to where you were. Say, where you came from. So dapat makita po natin lagi yan para tayo ma-bless, para makita natin yung ginawa ng Panginoon. I think the worst that could happen to every believer is when you do not know how you came to that condition today, to your present condition. I'm talking about your present condition today. Okay? Yun po ang pinakampangit. Pag hindi mo na alam kung paano ka nakarating dyan at paanong klaseng kalagayan, and nakalungkot, kapag hindi mo pagka hindi mo pinahalagahan yung kalagayan mo ngayon. See? Now, alam nyo, very strict ako pagdating sa bagay na ito. Kapag ka ang leader ay hindi niya minomonitor yung kanyang grupo, it might be area leader, mission pastors. Pagka hindi siya aware doon sa kanyang mga tao, ilan na yung nadadagdag? Ilan na nadadagdag buwan-buwan or ilan na nadadagdag every 3 months? Sino ang mga nadadagdag? Ano ang kanilang buhay pagka sila nadadagdag? Yung mga bagay na yon. Kaya nga, minsan, tinatanong ko sila, ilan ang naligtas during the evangelistic meeting? Kasi pagka hindi lang masagot yan at nagtsachamba na lamang sila, ibig sabihin hindi sila nagre-record. At kung hindi sila nagre-record, hindi nila pinapahalagan yung growth. You understand that? Dapat matutong mag-graph, tinuturuan ko po sila. Kung na-graph yung growth ng church. You see, sa lahat ng business, kapatid, kinakailang marunong ka mag-graph, marunong ka tumingin kung paano nag-grow yung business. Ganun po yan. So makikita natin sa Book of Acts, mga kapatid. In fact, the context is, makikita natin sa chapter 1, meron po dyan na-mention na number nung si Peter ay nagsimula magsalita doon sa upper room. There were about 120 people. At itong 120 na itong kapatid, this is not a random number. You see, hindi po ito parang tsamba lang o nagkataon na gano'n, 120 sila that time. No. Actually, para magkaroon sa background ng mga Hudyo, mga kapatid, kinakailangan ma-meet nila ang 120 numbers para magkaroon sila ng firm na paninindigan doon sa kanilang tatanggapin na nakaturuan. You see? Kailangan ho yun, requirement po yan. Yun lagi ang hinihingi ng mga Hudyo, at least 120 in numbers. You see? So talagang required po yan, mga kapatid. So hindi po ito tsambahan lamang, mga kapatid. Alright? And so after that, pakikita po natin na si Pedro ay nag-preach on the day of Pentecost. During the day of Pentecost, nag-preach si Peter, at makikita niyo po dyan mula from verse number 14 in chapter 2 of the book of Acts. Makikita niyo yung preaching ni Peter. Okay? And then at the end of the message, the people, the Bible says in verse number 36, okay? Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ. And then the Bible says in verse number 37, when they heard this, when they heard the preaching of Peter, here's what happened. They were pricked in their heart. In other words, talagang natamaan talaga sila sa kanilang puso, na parang sinaksak sila sa kanilang puso, mga kapatid,
Kala natin yung awiting sinaksak mong puso ko. Ganun-ganun lang yung mga kapatid. Nasa Bible pala yun eh. Alright? Now, ang sabi ng Bible, they were pricked into their hearts, and then, look at this. They said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren. You see that? Men and brethren, what shall we do? You see, alam niyo yung tanong na ito mga kapatid, it is a question that is related to repentance. You see, because they have realized who they were. Now, they realized their present condition. After realizing their present condition, they accepted. They received the message of Peter and they believe on Peter. They believe the message, mga kapatid. Tinanggap nila. They receive it. At nang tinanggap nila yung mensahe na yon, and then they changed their mind. So yung tanong nila, what shall we do? It's a sign that they're willing to change their present condition to another condition. Diba? So yan po ang repentance, mga kapatid. Nagbabago ng pag-iisip. Changing of mind. You see, they already have a mind about Jesus, but they don't have the right mind for Jesus. You see, kaya po nagpalit sila, mga kapatid. And so Peter said, in verse number 38, then Peter said unto them, repent and be what? Baptize every one of you. All right? For in the name of Jesus Christ, for the remissions of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. You see, so it's clear, mga kapatid, they really changed their mind. That's why in verse number 41, the Bible says, and they that gladly received, because they received. You see, they gladly received. They heard it, and then they receive it. You see, they heard the message, and then they receive it. Gladly. Yan ang maganda dyan, mga kapatid. Mamaya pag-usapan natin yan, pero gusto ko muna makita po ninyo yung background. Okay? Para maunawaan natin mabuti, kasi hindi natin maunawaan lahat ng tatlong ipipresent ko po sa inyong points ngayon, hanggat hindi nyo nakikita yung background. Okay? So makikita nyo, nag-preach si Peter ng repentance, nag-preach siya kung anong klaseng kalagayan, mayroon sila, mga kapatid, and then yung mga tao, maliwanag na sila po nag-change. Tinanggap nila yung mensahe, naniwala sila sa mensahe ni Peter, at nag-change sila ng kanilang mind. Alright? And then, tinuro ni Peter kung anong dapat gawin. And then, pagkatapos po niya, isa sa mga pagtanggap, isa sa mga ebidensya na sila po ay tinanggap nila, makikita nyo po itong, or I'll present you yung tatlong bagay, mga kapatid, na ebidensya na sila po talaga ay tumanggap sa Panginoon. At napakaganda na makikita po natin ito sa buhay po natin, mga kapatid. Yung nangyari sa mga Hudyo noong araw na nandoon during the preaching of Peter, maganda, kahit na hindi po tayo Hudyo, mga kapatid, meron tayong paniniwala rin na katulad din nila. At kung ano rin ang ginawa nila, ay pwede rin nating gawin at pwede rin mangyari sa atin ang resulta ng pagkagawa nila o pagsunod nila. Okay? Now, napakahalaga po ang mga bagay na ito, mga kapatid. Now, kaya nga po, sabi ko, sa nakikita ko, kinakailangan po nating ma-review, i-view natin uli yung ating nakaraan. I-view natin uli yung dati nating pananampalataya. I-view natin uli kung paano tayo nagsimula. Baka nakakalimutan nyo na po kung paano tayo nagsimula. Alright? It's so important to go back to where you were. You see? And again, think about and consider the past. Consider your past. I'm not telling you na babalik tayo doon sa kung nakaraan tayo, but pagka-consider po natin yung nakaraan natin, makikita natin kung anong ginawa ng Diyos sa buhay po natin ngayon. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang nakakalungkot, pagka mga leaders ng mga simbahan ay hindi sila marunong mag-graph, hindi pinag-aaralan. You know, can you remember when David said, what shall I render unto the Lord with all his what? Benefits. You see, he was talking about the benefits that he has received from the Lord. See, it means marami na sa past ni David, marami na siya, iniisa-isa niya, kung titignan niya yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay niya, marami na
Marami na. Yan ang nakakaligtaan natin, mga kapatid, na pag hindi natin binalikan yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin, wala tayong halos pasalamatan sa Diyos. And that's sad, mga kapatid, na wala na tayong maisip na pasalamatan sa Panginoon kasi hindi natin nilulook back yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Kasi mabuti pa yung nagbigay sa atin ng ulam, may utang na loob tayo. Pero sa Panginoon, hindi natin tinitignan na may utang na loob tayo sa Panginoon. And look at this. Here's the thing. The first thing that you should take note of this, yung pinaguhitan ko po sa inyo, yung pinatandaan ko po sa inyo. Notice what the Bible says in verse number 41. Now, this is the result of the preaching of Peter. Number 1, the Bible says, then they that what? Gladly receive. These people, when they heard the word of God, when they heard the message of Peter, the preaching of Peter, ano po nangyayari, mga kapatid? They gladly receive. All right? Very basic. They gladly receive. They did not just receive it, but gladly receive it. You see, notice the word gladly. Napakaganda po niya salita na yan, mga kapatid. Kaya masaya, mga kapatid, kasi kinukonsider nila kung sino sila. Imagine na sila ay hindi nananampalataya sa Diyos. Imagine na sila ay hindi po nila tinatanggap si Jesus Christ being the Messiah. You see, now may dati na po silang religion, mga kapatid, may dati na po silang pananampalataya. And because may dati na silang pananampalataya, hopeless po sila sa kanilang buhay. Walang changes sa buhay po nila. Because sila ay nagmumuhay sa isang pananampalataya na wala sa Diyos. You know, the Apostle Paul put it this way. He said that they have the knowledge, but they have the zeal of God. They have the zeal of God, but they don't have the knowledge of God. You see, not according to the knowledge of God. You see, masigasig po sila. They were religious, mga kapatid. Seryosong religyoso, pero hindi po ang ibig sabihin nung tama na sila. Makakita ka ng mga tao na sasabing, seryoso ako, sinasabi ko. Ano ngayon, tama ba yan kung seryoso ka? You see, hindi po batayan yun. But ang point dito, mga kapatid, these people, they have the zeal of God, but not according to the knowledge of God. You see, now the knowledge of God, the zeal for God should be according to the knowledge of God. According to who God is. You see, ganun po dapat. Kaya makikita nyo, nung si Peter ay nagturo na sa kanila, bagamat masakit sa kanila, ganun palang ginawa natin kay Jesus. Siya yung totoong Messiah, siya yung totoong tagapagligtas, pero we hang Him on the cross. Inalipustahan natin, kaya tama yung sinasabi ni Isaiah, when Isaiah prophesied the death of the Lord Jesus Christ. He was despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. See? Isaiah 53. So makikita niyo po, tama yung sinasabi ni Isaiah. Ganun ang kalagayan ng mga Hudyong ito. You see, now, do you understand na tayo po, kapatid, wala man po tayo dyan sa ganyang klaseng kalagayan. Maaaring religyoso ka rin. Maaaring ganun ka. Pero sa Pilipino, bihira rin ang mga ganyang kapatid. Ang punto dito is this. Tignan mo kung sino ka bago ka naligtas. Maaaring ang kalagayan mo ay hindi ka man religyoso, pero parehas lang kayo ng Hudyo na religyoso pero walang Diyos. Ikaw naman hindi ka religyoso pero wala ka ring Diyos. Ang isa ng religyoso at hindi religyoso na walang Diyos, kapatid, iisa lang ang ginagawa niyan. Hindi para sa Diyos. Simple lang yan. Maaaring ikaw ngayon ay lango sa bisyo. Maaaring ikaw nung bago ka maligtas ay wala kang pakialam sa pamilya, wala kang pakialam sa tamang buhay, wala ka sa tamang pag-iisip, wala kang pakialam sa future. That was your condition before. But you know what? When you knew the Lord Jesus Christ, nung nakilala mo ang Panginoong Jesucristo at na-met mo ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, doon nagbago ang lahat. Doon nag-change ang lahat. Nakakala mo wala ka ng pag-asa, pero na-realize mo na may pag-asa ka pala.
Nakakala mo, ikaw ay hindi natatanggapin ng langit, kapatid. Sarado na ang langit sa iyo. Isang lugar na lamang naka-open sa iyo. But you realize that God is rich in forgiveness. So what is that thing that doctrine brought in your life? Happiness. Joy. You see? Now, imagine if you don't believe it, now think about this. Kung hindi mo kilala ang Panginoon at hindi ka natagpuan ng Panginoon, anong buhay meron ka ngayon? Kapatid, huwag mong ipagmalaki ang pera. Marami na tayo example niyan. Hindi na natin dapat pag-usapan yan. Listen, anumang pinagmamalaki natin sa buhay na ari-arian natin, gaano man kalaki ang ating pera na pinagmamalaki natin, nare-realize nyo ba na pag may sakit kayo, wala nang halaga ang pera? Yeah, kasi ipapabili lang naman sa iyo ng ano eh. Do you understand? Papakonsulta ka sa doktor. Alright, ikonsulta ka. At lahat ng consultation fee, sobra-sobra pa ang pera mo. Gamot, pabibiling ka ng gamot, sobra-sobra pa rin ang pera mo. Pero hindi yun ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay galing, hindi gamot. Na-realize mo yan? Na kung pwede lamang ibigay mo ang lahat, gumaling ka lamang, mawala ka lamang sa cancer na yan, mawala ka lamang sa kalagayan mo na parang, hanggang kailan pa ba mawawala ito? So you understand that? What I'm trying to tell you, brother, is this. Ilang taon tayong namuhay na wala tayong kinikilalang Diyos. Na ang buong akala natin tayo na yun. Na ang buong akala natin, basta't may pera, basta't malakas ka, basta't, nasa iyo ang lahat. Kaya nga nagpapayabangan tayo eh. Na dinadala pa rin natin yan kahit nung naligtas na tayo. Pero kapatid, kung babalikan mo yon, lahat ng yon, at aalimin mo, tatanggapin mo na wala ka talaga kung walang Diyos. Lahat ng bagay na yan, nung nakilala mo ang Panginoon at nagkaroon ka ng bagong pag-asa, nagbigay sa iyo ng katakot-takot na kasiyahan. Kaya the first thing that you should understand here, mga kapatid, is just think about your past. Consider your past. Consider what God has done in your past. Consider kung saan ka kinuha ng Diyos. Naunawaan niyo ba, mga kapatid? Consider kung saan ka hinugot ng Diyos, kung anong ginawa sa ng Diyos, kung paano ka binihisan ng Diyos, kung paano ka binigyan ng tamang pag-iisip ng Diyos. Yung magkaroon ka na lamang ng tamang perspective sa buhay mo, kapatid, that is something. I'm telling you, I can testify na kung hindi dahilan salita ng Diyos, wala akong perspective na katulad nito, wala akong tamang pag-iisip na katulad nito. But I can't believe it, how God changed my life. How God gave me the peace of mind, how God gives me wisdom every day. Kung paano ako mamuhay sa araw-araw, that's something. Yung i-guide ka na lamang ng Panginoon, kapatid. So you understand now, I don't know about you, pero kapatid, sino sa inyo ang nakakaisip ngayon na kung gaano kayo kasaya? Think about this. Gaano kayo kasaya nung kayo ay naligtas? Now, let's be honest, kapatid. Hindi ko naman sila sabi na gayahin mo yung kasiyahan ko. But I think I'm sure na kung alam mong ligtas ka, masaya ka. Na ang tinanggap mo ay totoong Diyos, bugtong na anak, bumaba galing sa lupa, dumaan sa 42 generation. He came just to meet you. He came to save you. Gaano ka kasaya? Usisahin nating mabuti yan, kapatid. Remember the first day na nanalangin ka, tinanggap mo ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas? Ha? Sabi nila hindi na dapat manalangin. Kaya hindi pa sila ligtas hanggang ngayon eh. Wala man sila tinatanggap eh. Kesa isip mo tanggapin yan o vocal na pagsalita, panalangin pa rin yun.
Pero ang sinasabi ko, mga kapatid, kung totoong tinanggap mo ang Panginoon, walang panahon doon sa panahon ng pagtanggap mo sa Panginoon na hindi ka naging masaya. Kung totoong tinanggap mo. Ngayon, kung hindi mo pa naramdaman yung ganong klaseng kasiyahan sa pagtanggap sa Panginoon, usisain mong mabuti. Baka nadala ka lang talaga sa agos. Baka talagang tanggap-tanggapan lang. Baka talagang totoong sumunod ka lang sa panalangin. Pero hindi mo totoong tinanggap ang Panginoon. But there was a time in my life, mga kapatid, that I was really meditating how great my God is to save a rich sinner like me. Hindi ko maunawaan, hindi ko maisip na bumaba siya galing sa langit para lamang abutin ako. Sino ka tao para bigyan pansin ng Diyos? In fact, hindi ang Diyos ang lumayo sa atin. Tayo ang lumayo sa Kanya. It is your sin and your iniquities that what? Nagpalayo sa atin, that separated us from God. Kapatid, that's why when we got saved, we gladly received Him. When we realize, after realizing who we are and who God is. Did you get that? Pagkatapos nating ma-realize kung sino tayo at sino ang Diyos, ang layo eh. Ang Diyos ay pasulong, tayo naman ay patras. Pero sabi ng Biblia, He saved us. But God commended His love toward us. And that while we were yet, come on, talk to me if you can. Christ, what? Died for us. Sino ang hindi kapatid, masyado nang naririnig na lagi yan, rinde na kayo sa talata na yan. Pero kinakailangan balik-balikan mo yan para ma-realize hanggang sa maging totoo sa iyo ang talata na yan. Huwag mong tigilan hanggat hindi nagiging totoo sa iyong talatang yan. But God commended His love toward us. In that while I am a sinner, Christ, the only begotten Son of God, died for me. Sino ka o tao para mamatay ang anak ng Diyos para sa iyo? And so the Bible says, when they heard it, they gladly received. They gladly received. Do you know that? Sino sa atin ngayon, you don't need to raise your hands, pero sino sa atin ngayon ang makakapagsabi, yes, masaya kung tinanggap ang Panginoon? My question is, seryoso ka ba talaga? Ha? Seryoso ka ba talaga na makapagsabing masaya kung tinanggap ang Panginoon? Sapagkat may kasunod yan, mga kapatid. The next point is this. The Bible says, then they that gladly received His word were what? Now, where did you get that? Baptism. Where did you get that? They got it from the same preaching of Peter. And it's a command. Peter said, repent, change your mind, and confess. Baptism is a public confession that you have accepted the Lord Jesus Christ, that you died and was buried and rose again with Him. Romans chapter 6 and verse number 4. See? Nakita niyo mga kapatid? Kaya nga po inutos eh. Sige, kung talagang tinanggap nyo, alright, publicly confess Him. I-confess mo ang Panginoon. Ipahayag mo publicly. So it's a command. So what happened next? They gladly obeyed. Because they got baptized, it shows that they gladly, come on, obeyed. See? Number one, they gladly received. Number two, they gladly obeyed. Kapatid, dyan na tayo magsisimula ng tanungan. Masaya mo ba talagang tinanggap ang Panginoon?
Ano ang pangalawa? Masaya mo kaya talagang sinunod ang Panginoon? Oo. Diyan na tayo magsisimula ng Kalbaryo, kapatid. Sapagkat maraming sumusunod, maraming natuwa sa kaligtasan, pero marami nang hindi natutuwa pagdating sa pagsunod. No wonder kung bakit maraming mga nagsasabing sila'y ligtas, nahihirapan silang pumunta sa church, nahihirapan silang magbasa ng Biblia, nahihirapan sila na, na mag-soul winning. Why? Because the problem is their obedience. Don't you forget that. Obedience. Diyan nagkakaroon ng problema, kapatid. Hindi na sila masaya sa pagsunod. Pero ang nauunawaan ko, kapag ka ang tao po ay masayang tumanggap sa Panginoon, nauunawaan niya kung ano ang kalagayan niya dati, nauunawaan niya kung sino ang tinanggap niya, at ano ang kanyang tinanggap, kaya masaya siya na susunod sa Panginoon. Wow! Kapatid, anong klaseng, kaya hindi masaya ang Christianity natin eh. Kaya hindi natin makita yung parang kagandahan ng Christianity kasi ang hahanapin kaya natin kaagad is, anong makukuha ko? Yung pagsunod ay bunga ng pagtanggap. Ang tinitingnan natin, kaya natin tinanggap kasi baka Diyos yan, marami siyang ibibigay sa atin. No, sir. Hindi ganon. Ang dapat makita natin, mananatili yung kasiyahan. Alright? Mananatili, mga kapatid. Makikita natin, masayang tumanggap, masayang sumunod. Kaya masayang sumunod kasi masayang tumanggap. Pero kapag hindi ka masayang tumanggap, lahat ng gagawin mo na pagsunod ay merong gustong katapat na kabayaran. So, naunawaan niyo, kapatid, listen now, makinig kayo na mabuti, kapatid. This is a serious matter. No wonder kung bakit yung iba sinasabi nila na, ang tagal ko na, hindi man lang nakita yung aking mga ginawa. Kasi ginawa mo yan na hindi pagsunod, kaya naghahanap ka ng kabayaran sa iyong ginawa. Kapatid, ang masayang sumunod, wala siyang pakialam kung anong ginawa. Wala siyang pakialam kung anong gagawin o ibibigay sa kanya. Hindi siya nag-iisip ng kabayaran. Bakit? Kasiyahan ko na ginagawa ko isang bagay ito sapagkat masaya kong tinanggap. Masaya kong tinanggap ang Panginoon, kaya masaya akong sumusunod, masaya akong gumagawa ngayon isang bagay. It doesn't matter kung may matatanggap ako rito o wala. Kasiyahan ko ang magtrabaho. Kasiyahan ko ang mag-soul winning. Kasiyahan ko ang magbasa ng Biblia. Kasiyahan ko ang pumunta sa church. Kasiyahan ko. Do you understand, mga kapatid? The reason why I'm bringing this message, mga kapatid, because napakarami sa atin ngayon, whether you admit it or not, nawala na sa atin ang kasiyahan ng pagsunod. Parang katulad na rin tayo, mga kapatid, ng mga unbelievers na tagal ko na nagsusunod, hindi ka rin lang naman pinapansin. Kaya nga minsan, may mga nakukuha kayo mga kasabihan sa Facebook na papansinin ka lang pagkakailangan ka na, pag hindi ka na kailangan, hindi ka na papansinin. Yan ang nakukuha nyo sa social media. But listen, it's time for you to go back to this book and search the book and let God once again speak to your heart. That is what you need. I'm not God. I'm just a pastor here. I'm a servant here. I'm not God. We are both working in the ministry. Let me tell you something what you lost. Your joy in obeying the word, obeying God.
Wala akong utang na loob kahit ilang taon na kayo nagserbisyo rito sa simbahang ito. Sapagkat ang tinuro ko sa inyo rito, huwag niyo akong paglingkuran. Lingkuran natin ang Diyos. Hindi ko utang na loob na nag-soul winning kayo. Hindi ko utang na loob na nagbigay kayo rito. Hindi ko utang na loob na nagtrabaho kayo rito. Sapagkat ako rin ay nagtrabaho rito, lahat tayo ay naglilingkod sa Panginoon. And I believe, listen, you are trained in this church and taught in this church to serve God and not the man of God. What a disgrace. Kung nandito kayo, ang pinaglilingkuran nyo ay yung man of God instead of God. I have never preached in this church about loyalty to pastor. That is a doctrine from hell. I'm teaching you to be loyal to God. Be faithful to God. If you knew this book, brethren, you'll be faithful to God. Minsan, mas madali kasi natin basahin yung mga pag nag-scroll, oh, maganda to. Kaya anong gagawin natin? Ipapasa natin. Kahit prinsipyo ng psychology, ipapasa natin. Samantala, ang dami-daming verse, ang dami-daming Proverbs si Solomon. Though it's the Proverbs of Solomon, but listen to me now, it's a lot better than the Proverbs of the psychologists. I would rather obey what Solomon said. I am on Solomon's side than the psychologist's side. Yan ang problema, nawala na yung joy natin sa pagsunod. Kasi, kaya nawala yung joy, hindi naman kasi ako napapansin eh. Mabuti pa nung kunti pa lang tayo. Kapatid, saan nyo nakuha yan? Ang gawain ng Panginoon ay kinakailangan lumago. What you're doing, you know, when you are ought to be a teacher na. But looking for pansin pa. You ought to be a teacher na. Then looking for pansin pa. Ang ganda ng Tagalog na yun. Ano? Yeah, go ahead. Write it in your story. Tweet it. You ought to be a teacher na than looking for pansin pa. Yun. Go. Tweet it. See, should you understand? Saan tayo nawala, kapatid? Saan tayo nawala? Gladly obeyed. Kasi nakalimutan natin yung gladly received. If you're serious about receiving the Lord, receiving His Word, then masaya sana yung pagsunod. Kung masaya ang pagtanggap, masaya ang pagsunod. Pero alam niyo, kapatid, hindi pa dyan nagtatapos. Meron pang isa. Notice what the Bible says in verse number 42. Are you still with me? And they, what? Who are the they? Those who gladly received and gladly obeyed. So what happened to the they? What did they do? They what? Continued steadfastly. You know, the word steadfastly, it means steadily. It means constantly. Okay? Let me give you a meaning for that. Kasi para lamang maunawaan po natin, mga kapatid.
they are firmly fixed. Fixed po sila, firmly, in their condition, situation, decisions, or basta sa lahat ng bagay. Firmly fixed po sila, mga kapatid. Okay? It means they are not subject to change. Hindi po sila magbabago, mga kapatid. They are firm in their belief. Okay? They are determined. Are you following me? Determinado po sila, hindi sila magbabago. Ngayon, hindi sila magbabago saan? Kaya, mga kapatid, makita nyo, pagka pinag-usapan natin yung steadfastly, saan sila steadfast? Okay? Now, hindi naman ho nagbabago para makuha nyo kung saan sila steadfast, kunin mo yung word na bago, yung steadfastly. What is the word before the word steadfastly? Continue. So nagpatuloy sila. Sa kung meron silang pinagpatuluyan, meron silang sinimulan. Ano yung sinimulan nila? Come on, let's study the Bible. Let's study the Bible. Alright? So, steadfastly, steady sila, firm sila, determinado sila. Saan? So para makuha mo yun, kunin mo yung word na yun, bago yung determinado na yun. Ano yung word na yan? Continue. So kung merong continue, ang ibig sabihin ng continue, sa Tagalog ay nagpapatuloy. Sa madaling sabi, kung meron silang pinagpapatuloy, meron silang sinimulan. Saan sila ngayon nagsimula? Gladly received. And then gladly obeyed. Saan nagsimula yung gladly obeyed? Come on. Gladly received. Walang gladly obeyed kung walang gladly received. So in other words, kapatid, nagpatuloy sila sa kanilang mga dating kasiyahan. Hindi nila nakakalimutan na sila'y masayang tumanggap at masaya silang masaya silang sumusunod. Kaya masaya pa rin sila na nagpapatuloy. Ngayon, ito ang tanong, kapatid, sino pa kaya sa atin ngayon ang masayang nagpapatuloy? Yung iba ay nag-i-endure because they are injured. Injured by their self-afflicting injury. Or, yeah, that's it. Self-inflicting. Self-inflicting. Sila rin naman ang sumugat sa sarili nila eh. You see? So you understand that? So yan ang problema natin, mga kapatid. Ang tanong ngayon, sino pa sa atin ang masayang nagpapatuloy? O nagtsatsaga na lamang kayo? O nagpapasensya na lamang kayo? And they, who are they? Endured. Yaong mga nasugatan, yaong mga na-offend, ay patuloy na nagpapasensya. Oh, nakakalungkot naman. Na samantalang lahat tayo dapat nagpapatuloy na masaya. Pero kung ikaw ay nagpapatuloy, kung ikaw ay hindi naglilingkod sa Diyos, sasabihin ko sa iyo, hindi ka talaga masaya na magpapatuloy. Notice what the Bible says here, para maunawaan lamang po natin. Let's talk about the Bible. I don't want to talk about my own opinion. Notice what the Bible says. And they continued where? Steadfastly where? At the apostles' doctrine. Okay? Listen to me now. The apostles' doctrine is Christ's doctrine. Okay? Now, yan ang pinagpapatuloy. Doon po sila nagpapatuloy sa teaching, kapatid. Listen now, hindi po sila na kumukuha ng mga katuruan na outside sa teaching ng Panginoong Jesucristo. They're not getting any doctrines outside from the apostles' doctrine because the apostles' doctrine is Christ's doctrine.
Okay? Sumasakit na ang ulo nyo? Simpleng katuruan lang naman to eh. Basic. Okay? Now, here's what the Bible says here. And what? Fellowship. Masaya sila. Listen, imagine kapatid, listen. Ilan sa atin ang masaya na pagka tayo ay nai-hit na mensahe, tuwan-tuwa tayo. Tapos sasabihin natin, I prayed for this. Ito yung hinihintay ko eh. This is what I'm waiting for because I prayed for this. Before I come to church, I prayed for this. So, natanggap mo yung mensahe, tinamaan ka ng mensahe, tuwang-tuwa ka ngayon. And then what? After the service, we have fellowship. Masaya, hindi kanya-kanya. Akalain nyo kapatid kung gaano kasaya ang buhay sana ng Kristiyano. Naunawaan nyo ba kapatid? Nung nagsimula kayo sa church na ito, lahat halos kapatid. Ayaw mo ko kamanyan. Opo! Alright. Amen. 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 Amen, brother. Tagal ka na rito, ano? I mean, hindi ko siya matanda ka na rito. Amen. Lahat gusto nating kamayan. Lahat gusto nating itian. Wala sa vocabulary natin ang offend. Wala lahat yan. Isa lamang ang alam natin, smile. Natatandaan mo yun kasi bago ka pa at masaya kang tumanggap. Walang offense na hindi mo kayang i-forgive. Bakit? Because masaya mong tinanggap ng Panginoon. Kung ako nga'y pinatawad ng Panginoon. Kung ako'y pinatawad ng Panginoon, ikaw pa kaya? Did you understand that? Pero hindi ho naglaon. Yung naririnig nyo dito sa pulpito, na kung ayaw nyong, kung masama ang loob nyo, pag hindi kayo nabayaran, huwag kayo magpautang. At sino mang makikiusap sa inyo rito mag-utang, sabihin nyo sa akin, baka may masasuggest ako na sabihin ko, bigyan mo na lang at huwag mo nang pautangin. Kasi pag binigyan mo lang, hindi man niya ibalik, wala kang problema. Binigay mo lang eh. Pero yung magpapautang ka, kapatid, sisiguraduhin ko sa inyo, pagka hindi kinabayaran, utang na yan. Yan ang sasabihin nyo. Magagalit kayo. Sa simula noon, dito ka makikipagkamay, hindi ka na maka-advance. Bakit? Nandun yung nangutang. So you understand that? So nawala na, hindi ka na nag-u-obey sa mensahe. Wala nang kasiyahan sa pagsunod. Eh kung wala nang kasiyahan sa pagsunod, ano pang ipagpapatuloy mo? Saan nag-stop yung gladly? Sa obedience? Pag nag-stop yan doon, kapatid, ano na ang susunod? Continue. Ano nang i-continue mo? Hindi na gladly, kasi nag-stop na doon eh. Ang mahirap no, nandun pa rin yung salitang steady, steadfast. Pero anong magpapatuloy na hindi ka na matinag? Galit. And they continued steadfastly were in anger. In what? Bitterness. Yan talagang totoo nangyayari. Come on, talk to me if you can. Pero tignan niyo po ang Bible kung paano nagpatuloy. They continue steadfastly were at the apostles' doctrine. And what? Fellowship. And what? Breaking of bread. And what? In prayers. And then baba natin mga kapatid. Verse number 44. Listen now. Because they gladly received, they gladly obeyed, and they continued in what? Gladness. They continued from where they were.
They continued in where? Their good attitude. They continued in where? Good fellowship. So because of that, in verse number 44, think about this, na masaya sila kapatid. Verse number 44, and all that believed were what? Together. Imagine that they were happy together. Eh, mahirap yung together forever kung hindi kayo happy. Di ba? Kasabihan natin yan, together forever and forever together. Tapos sabi sa Proverbs chapter 3, bibigyan ka ng long life. Ano, bigyan ka ng Panginoon ng long life, ay puro naman utang. Ano ba naman to? Napapaligiran ako ng utangero. So you understand that? Puro na lamang kalungkutan. Ang sakit, kapatid, kung bibigyan ka ng mahabang buhay, sana tinapos mo na lang ako, Panginoon. So you understand that? Napapaligiran ka ng mga inggitera, napapaligiran ng dismosa, napapaligiran ka ng mga bitter na tao. So you understand? But look, here's the thing, kapatid. Tingnan nyo kung gaano kaganda, kapatid. They, what? They were together. And what? Had all things common. In other words, iisa lamang. Iisa ang gumagana sa kanilang mga kapatid. Bakit? Ang kasiyahan nito, kasiyahan nito. Ang kasiyahan nito ay kasiyahan nito. Kaya yung nililigawan nito ay hindi mo na dapat ligawan. You understand what I'm talking about? So, iisang kasiyahan, kapatid. Nauunawaan nyo. Kaya, may kasabihan tayo rito, everybody what? Happy. Come on, talk to me if you can. Say it louder. Everybody what? Happy. Yan ang motto natin dito. Pag may daladalang chicharon si Jeniel. Oh, ayun na, chicharon. Everybody happy. Pag may daladalang chicharon si Pastor Sam, tatay nito, ni Lance. Ayun, everybody happy. Pero sabi ko, sige, let's enjoy. Enjoy kayo. Kayo na lang mamatay. Sige, chicharon pa more. So you understand? Pero yun. Sige, kayo na lang. Si Chippy Boy. Yeah, you understand that? Ba, hindi nyo pa kilala yan. So, just imagine, kapatid, kung gaano kasaya. That all things what? Common. And look at this. We're talking about giving dito, kapatid. Listen, everybody. May I have your attention? Heads up. We're talking about giving here. We're talking about tithings. 10%. Whoa! We're talking about tithings, and kapag nandiyan, narinig na yan ng mga inggiterong, mga nakapaligid sa atin ng mga pastors, wala na sa New Testament ang tithings. What is tithing? 10%. Pero kapatid, a happy heart will not give 10% only. Look at your Bible and what the Bible says about giving. They what? Sold their what? Possessions. Teka lang, happy pa dito pero kayo wala na. They sold, am I preaching the Bible? They sold their possessions. Ay, talagang alupit ito. Yung words. Oh, alupit talaga ito. Tignan mo, they sold their possessions. Hindi lang. Goods. Alam nung araw, yung mga kabutihan, binibenta ho yan. No, mga bagay. Mga gamit nila. Sabi na iba, tignan mo,
sa Bible? Yung kabutihan binibenta. They sold their goods. Parang hindi nyo nakuha yung mga kapatid. But listen now, listen. They sold their ari-arian at lahat kung anong meron pa sila mga kapatid. Bakit? Anong purpose? Notice what the Bible says here. I hope I'm preaching the Bible. And parted them to all men. Hindi nila binenta ang kanilang mga ari-arian at saka yung kanilang mga goods, mga kapatid, para may pera sila. Pagkatapos nilang mabenta, mga kapatid, sabi nila, eto yung napagbentahan. Ibigay natin sa mga mahihirap. You understand? Yan ang bunga ng isang happy heart. Yan ang isang naniniwala, kapatid. Sa nagsasabing, bring you all the tithes in the storehouse and prove me now herewith if I will not open the windows of heaven. Sabi nila, wala na sa New Testament yung tithings. Tanong, bakit nandoon pa yung blessing? Kaya kayo mga hindi naniniwala sa tithings, hindi na kayo nadadala ng blessing kasi akong naniniwala ngayon sa tithings, I'm giving my tithes, I'm giving my love offering, I'm giving my sacrificial offering. You know what? God is always opening the windows of heaven and pouring me out the blessings, kapatid. Oh, ngayon, sasabihin mo, kung hindi totoo yung tithings, hindi rin sana totoo yung blessing. But the fact na binibless ako ng Panginoon every time I give my tithes, come on, talk to me if you can. Di ba? Somebody must testify. Di ba? Sino ngayon at sinungaling? Sino ngayon sinungaling? And listen now. Sasabihin natin yung 10% lang pinagkakait natin. Yung una, binibenta ang kanilang mga ari-arian tapos hinahati-hati sa mga tao. Now, do you understand what we're doing here? Every time, kapatid. Na maglalagay kayo ng offering sa inyong offering envelope. Whatever amount it is. Okay? You're not giving it to me. You're giving it to the Lord. And we are parting it to the needy. Do you understand kung bakit nakakarating dito ang mga walang pamasahe? Come on, talk to me if you can. Come on. Somebody must testify. Kaya nakakarating dito at nakakapakinig ng salita ng Diyos at nakakarinig ng prinsipyo mula sa salita ng Diyos at pinagpapala ho sila dahil sa naririnig ng prinsipyo mula sa salita ng Diyos because somebody give. And the amount that we have in this church every time na meron po tayong offering, pinaghahati-hati natin yan sa mga ministries natin. Anong ari-arian? May bahay ka ba sa Maynila? May bahay ka ba sa Maynila? Wala. Pero may rancho ka. Sino sa inyo rito, mga kapatid? Wala kayong ari-arian dito. Pero may rancho kayo. Pag pumunta kayo doon, sabi nga kahapon, kagabi lang, nag-uusap-usap kami nila Brother Conrad, nila Brother Roy, nila yung mando sa table, nila Brother Noel, si Chippy Boy. Ano pinag-uusapan namin? Itong mga anak ninyo. Naniwalang kaalam-alam yan sa pinaplano ko. Pero sasabihin ko sa inyo isang araw, iitsa nila ang katawan nila sa mga laruan na ihahanda natin doon. Sapagkat may nahanap na po si Conrad. Paano nangyari po yun? Bakit meron tayong ganun? Bakit meron tayong ganun kalaking building na kung titignan mo, sabi nga ni Pastor Ed, nung pinapakita ko kagabi yung picture, magkano na yan? Sabi ko, hindi ko alam.
Sabi ko, siguro mga abuti na yan, ng mga 12 million. Sabi niya, malaki-laki na rin. Kasi sila magsisimula na rin. Sa bumili na sila ng mga equipment, bumili sila ng hook, backhoe, bumili sila ng dump truck, pero wala pa silang ranch. But you understand what I'm saying? Kapatid, ito dapat yung tatandaan. Hindi ko ho pag-aari ang church. Sino man, bagamat sasabihin nyo, ako man na may pinakamalaking nadalang fund sa church nito, pero hindi ko pa rin pag-aari ang church. At sino man sa inyo na mayroong malaking binigay dito, hindi nyo rin pag-aari ang church. Pag-aari ito ng Diyos na ating pinaglilingkuran, kaya binigyan tayo ng ganito. Hasabihin ko ito, gaano man ang ginastos ninyong mga pastor at gaano man pagod ang nilagay nyo sa simbahan, hindi nyo pa rin pag-aari ang pag-aari ng Diyos. Wala akong pakialam sa kung sino may-ari, kung pag-aari yan ng Diyos ko, basta ang alam ko, pag-aari ko ang Diyos ko. I'm an heir. You listen to me now. Napakahalaga po ang pagpapatuloy. May babasahin po ako sa inyong article. May napahalaga na masaya tayong nagpapatuloy. At kailanman hindi natin babaguhin po ang pagpapatuloy ni ang kasiyahan ng kung paano tayo nagsimula. Hindi dapat natin pahintulutan. The Bible says right here, hindi pa ako tapos eh. You think about giving, mabigat na sa atin ang 10%. Mabigat na sa atin yung love offering natin. Mabigat na sa atin yung sacrificial offering. Now isipin niyo mga kapatid. They sold their possession and goods and parted them. Do you believe the Bible? So pagdating sa ibang bagay, gladly obedient tayo. Pero pagdating dito sa pagbibigay, sadly na. Tingnan nyo, sabi ng Bible. Alright? Verse number 46, and they continuing daily with one accord. Nagkakaisa-isa sila. Alam niyo kung bakit? Iisa lang ang dahilan ng joy nila. Kapatid, wala na tayong ibang kasiyahan dito. Maliban sa kung anong ginawa sa atin ng Diyos at kung anong naririnig natin dito, yan ang ating kasiyahan natin dito. We need to go back to where we were. At kung hindi tayo makapagpatuloy diyan, kapatid, I promise you, isang araw, pag naputol na doon sa gladly obeyed, naputol na po doon, wala na tayong gladly continue. Wala na. Hindi na masaya yung pagpapatuloy. Na sabi ko nga po sa inyo, ilan na lamang sa atin dito ang masayang nagpapatuloy. When you are to be happy serving the Lord every day. They continuing daily with one accord in the temple. Let me read this article here. Na pagka nawala na yung joy na yun, kapatid, ito po ay sinabi, I think, ito yung binasa ko sa inyo nung mga nakaraan at hindi ko alam kung bakit ayaw nang ipabasa sa akin. But ako po'y naniniwala na kinakailangang marinig sapagkat pag hindi po tayo mga kapatid, naging aware dito, di natin nabantayan po ito, hindi imposible na makarating tayo sa ganito. Ito po yun. Ang title po ng article nito ay A Few Words About a Dead Church. Dead church. In other words, walang saya. Walang saya. Dead church to. Sabi niya,
babasahin ko lang itong article nito. Nung kamakailan, pinakita ko po sa inyo sa YouTube kung ano nangyari doon. Ito po is about the Akron Baptist Temple. Sabi niya, I attended the Akron Baptist Temple from about 1981 as a baby, sabi niya, to around 2010. I was saved during Sunday school back in 1988. I sat under Charles Billington, son of the founder, Dr. Dallas Billington. Charles' son, Charles Billington, anak po yan ni Dallas, okay? And Ed Holland, the man who presided over the eventual destruction of the church. At one point, the ABT, the Akron Baptist Temple, was not only the largest church in Akron, with over 10,000 members, but had the world's largest Sunday school, over 5,700 children. Despite its large size, ABT founded and planted several churches or other churches in the nearby areas. It could have been larger. As you can see in the photos, pinakita ko po sa inyo dyan, ABT was strong, traditional, independent Baptist church that believed strongly that the King James Bible is the inspired, infallible Word of God in the English language. I witnessed firsthand more than one attempt to switch away from the KJV after Dr. Dallas' passing. Ibig sabihin, pagkamatay niya na. I watched them compromise their music standard. Tingnan nyo kung paano nagbabagsak, no? Moving toward praise and worship style and away from hymns. I watched them abandon their platform's dress standards as young Dallas started wearing jeans and dropped tie wearing. Hindi na nagne-necktie kasi nakamaong na eh. Sa pulpito po yan. Okay? I watched them compromise and split a contemporary worship service and traditional worship. Ibig sabihin, sinong naniniwala sa contemporary service? Dito kayo, ang oras ng service natin ay ganito. Tapos, traditional service, ang oras natin ay ganito. So, in-split po yung mga services. Okay? And then, I watched them, sabi niya, subtly change siguro to, from Akron Baptist Temple to Akron Bridge and Temple, so they could maintain the ABT moniker and not anger past members with a radical name change. Over these years, I watched the church descend into tribalistic splits. With each new compromise, their attendance dropped. In the end, there were not enough people to financially sustain the building, and it was sold to another church who absolutely did not share doctrinal beliefs. Naibenta na yung church. Kasi siyempre, kumukunti na ang tao, yung magmi-maintain ka ng ganung kalaking ari-arian, napakahirap. Kailangan mo na malaking pera. So, hindi nila kaya, binenta na lang. So, over these years, I watched the church descend. This very day, the building that was my church home for nearly 30 years is being demolished. On an alumni group I am a part of, the aforementioned tribes are bickering with a substantial amount of people knocking the King James Bible. One person called KJV onlyism a cult. Ganun lagi mga kapatid. See? Marami may mga umaatake ng mga tao, nagpadala sila sa mga critics, in other words. And the traditional mindset as legalistic, which is one of my most detested terms in today's religious culture. The ABT compromised to appeal to this very apostates, and it lies in rubble. It has been dying for decades. Now, it is dead. Ito ang magandang sinabi niya. You see, the same mind virus that encapsulates the woke culture today has been around since the Garden of Eden.
The devil begins manipulating language. He distorted God's word back in Genesis chapter 3 and appeals to pride. Ye shall be as gods. It is an antichrist spirit put forward by deceivers within the church walls. Christians these days only care about their preferences, not God's preferences. That is why we have 500 English Bible translations and 45,000 Christian denominations around the world. Each compromise spawns a new denominations, probably rooted in the false doctrine. I will always remember my time at ABT, most of it fondly. The ex-members rejecting the Bible and principles the church was founded on, while blindly passing blame on everyone else, is peak modern Christianity. They are blind to the Bible and their own pride. But the evidence of compromise is in the padding. Just look at the photos. Itong pinakita ko sa inyo mga kapatid, kung gaano po nangyari. Yung dati, kung gaano karami, kalaki, ang ari-arian nila, tapos bigla na lamang nawala. See? So, in other words, kapatid, napakahalaga yung mga pinag-uusapan natin ngayon. Nababalikan natin yung gladly receive, balikan natin yung gladly obey. I-check natin, am I still happy obeying the Lord? And then, am I continuing happily? And am I enduring? Or ako ba'y masaya pa rin? Nasaan? Anong kalagayan ko ngayon? See? Kapatid, i-check natin ang mabuti sapagkat kung hindi, magiging instrumento ka sa kamatayan ng iglesia. Ang hindi natin namamalayan mga kapatid ay ginagamit na tayo ng diablo bilang instrumento na mamatay. Eto tatandaan niyo mga kapatid, hindi ka mananatiling nanlulumbay, maghahanap ka ng karamay. Tandaan niyo po yan. Wise ang diablo. We should not be ignorant of Satan's devices. Huwag kang maging ignorante. Tignan niyo ng mabuti kung nasaan ka na ngayon. Masaya ka pa bang nagpapatuloy ngayon? Ano ang konsepto mo na ngayon patungkol sa gawain ng Panginoon? Ano ang konsepto mo na ngayon pagdating sa pagbibigay? May limit ka ba sa pagbibigay? See? Listen, do we still believe what the Bible says in giving, to trust Him? Saan na tayo ngayon? Hello, mic test. I hope this message ay nagbigay ng linaw po sa atin sa kalagayan natin ngayon. Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Salamat po sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat anak niyo ngayon. Pangunahan niyo po ang bawat isa. Sa mga decisions, ma-check po namin sarili kung kami po'y masayang tumanggap at masayang sumusunod at masayang nagpapatuloy. Speak to everyone, O God, please. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message. Then let's come to the throne of God. Let's make business with God.
Dakilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa kapahayagan ng inyong salita. Nawa po ang inyong salita ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aming mga tainga at namnamin namin sa aming mga puso, O Diyos, pagbulay-bulayan po namin. Tatlong mahalagang bagay na dapat kami po ay masaya pa sa pagtanggap, sa pagsunod at pagpapatuloy. Salamat, Panginoon. Tunay na ang inyong salita ay buhay. Salamat po. Binabalik po namin ang papuri sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. Back to your seats, please. Did you get something? Did you get something?